Brothers on the Wheels, welcome back sa ating motorcycle walk around review. Ngayon, dumayo tayo sa Rusi Olongapo branch para tignan ang pinakabagong scooter nila. Walang iba mga brothers kundi ang Flex 125i. Kaya sumama na kayo mga brothers sa ating walk around dahil aalamin natin ang specs at presyo nito. Kaya let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Alright mga brothers, tuluyan na nga natin iikutan itong Rusi Flex 125i. So nandito nga pala tayo ulit sa Rusi Olongapo Zambales branch, no? So eto na yung motorsiklo mga brothers on the wheel. Napakaganda ng kanyang kulay. I think this is a matte red candy o matte candy red kung tawagin mga brothers. Ganda ng pagkakapula niya. Ito yung mga gusto kong pula eh. Hindi boring tignan, no? Ikutan muna natin para makita nyo, no? Ang impression ko sa kanya, isang compact sport scooter mga brothers, no? Alam naman natin pagka ganito, siguradong magaang, makipot, madaling isingit, ideal sa mga traffic, no? Sa mga masikikipot na daanan, madaling i-parking, no? Ang ganda ng kanyang linings mga brothers. Ayan, no? Makikita nyo na aggressive yung pagkaka-design ng motor na to, yung mga edges niya. No, may mga lines talaga, no? So unahin natin dito sa kanyang harapan, no, mga brothers. Dito sa fender, hindi siya boring, no? Hindi siya plain na fender lang, no? May mga cuts siya dito, may mga lining siya dito, no? Ang ganda. And also yung fairings quality na kinakabit ng Rusi, flexible na rin, no? Ayan, no? Kaya pala Flex 125 ay ang model mo, no? Dahil ang fairings mo, no? Ito, okay lang sa akin ito, pero nasa inyo kung gusto nyong tanggalin, no? Kasi emblem nila yan. Isa pa sa nagustuhan ko, o isa pa sa nag-highlights dito sa motor na ito, itong V-shaped headlight niya mga brothers. Ang ganda, very stylish mga brothers. Tapos quality pa yung lente na nilagay dito, no? So ito po yung kanyang low beam, sigurado yan. And then ito yung kanyang high beam. Ito design na lang dito yung chrome accent dito, no? May chrome din siya para mas kitang-kita, no? So, ito po yung daytime running lights ng motor. Ayan, dito rin sa kabila. Okay? So, kung hinahanap nyo po yung kanyang turn signal lights, nandito po yan sa baba. Naka-align po yan dito sa daytime running lights niya. LED na rin yan, mga brothers on the wheel. Ito yung sa kaliwang side, no? So, pagdating dito sa chest niya, meron tayong makikita rito na matte finish na kaha. Ito, no? Meron pa ring V-shape dito. Ayan, may design dito at may texture siya mga brothers. Pagpanik naman dito mga brothers, meron siya ritong black gloss na visor, no? Pero ang comment ko lang, maiksi siya. Sana tinaasan man ng konti para makoveran yung iyong speed meter, no? But again, maporma pa rin naman siya. Tapos nandito na naman yung main color ng motor, which is itong eye candy red, no? Tama ba? Ayan, ganda talaga, no? Brake lever niya mga brothers, black po yan, no? Ordinary naman pero merong dating. Alright, no? So pagdating dito sa gilid mga brothers on the wheel, ito yung gilid niya para makita nyo. Yan, di ba? Ganda, di ba? Yung mga linings niya lahat pasubsob. Kaya nga talaga aggressive itong compact scooter na ito, no? Yan, di ba? Tsaka simple na lang, hindi na yung maraming sticker, no? Ito naman ang maganda sa Rusi, no? Nag-i-improve na sila pagdating sa design. May makikita lang tayo ritong Flex. And then 125i dahil fuel injected na. And then may linings dito na black and then white. Alright, no? Ito ang ganda, oh. Parang kala mo logo ni Kobe Bryant yung datingan ng kanyang mga linings. Alright? Floorboard niya malapad. At meron texture dito sa ating tatapakan so hindi tayo madudulas, no? Meron tayo isang utility hook dito para makapagsabit tayo ng ating mga dalahin, no? So maganda rin yung texture ng fairings dito, no? Para siyang magaspang, ayan, no? Ang ganda. And then ang tapakan ng ating pillion, aluminum na ito.
at maganda ang engagement. Tapos meron tayong makikita rito nga Flex 125i mga brothers. And then yung sticker niya nga na white and then na black na stripe. Ayan oh. Tapos meron na naman tayo rito ulit na black na accent na pairings. Okay, ito yung bukasan ng upuan pag magpapagasolina ka. Alright, so punta tayo dito sa likod mga brothers para makita nyo. Okay din yung fender dito. Parang naka-extend ito. Ayan oh. Siguro pwede mo itong tanggalin kung gusto mong i-amp. I think no. At flexible din. Ayan, maganda na yung quality ng plastic ng Rusi ngayon ha. Yung lagayan ng iyong plaka, then may kasama ka reflector at meron na rin siyang kasamang ilaw, yung iyong plaka, no? Pagdating dito sa taillight mga brothers, isa rin ito sa nagustuhan ko, no? Ito yung kanyang daytime running lights sa taillights mga brothers. Pula po yan, no? Tapos pagka umilaw siya, ito. Pag nag-high beam siya o pag nagpreno ka, ito na yan. No, and then yung turn signal lights mo, isa pa sa maganda dahil nandito na siya sa mismong assembly ng iyong taillight. Wala nang nakalabas, so hindi ka na magwo-worry baka masangge o mabali. No? And very minimalistic lang itong taillight niya at may pagka-sporty look. Alright, no? Dito sa kabilang side mga brothers. Kaya makikita na natin dito yung kanyang muffler. Ang ganda ng muffler guard niya, kinobera niya talaga yung buong tambucho. So safe na safe ang ating rider and also ang ating pillion, no? Meron na rin itong stainless na screw. Ayan, hindi basta-basta kakalawangin. At isa pa, may cover na rin yung iyong makina, no? Ayan. So, ito yung kabilang side para makita nyo. Same din na naman yung approach. No, ito yung tapakan ng pillion. Alright mga brothers on the wheels, riding ergonomics tayo dito sa Flex 125i. Una sa lahat mga brothers, ang ganda ng kanyang riding position, no? Napaka-upright niya. Although mababa yung kanyang manibela dahil isa itong scooter, hindi naman ito ganong ka-wide, no? Napaka-kipot niya lang. Kaya siguradong hindi kayo mahihirapang isingit ang isang ito dahil napaka-compact niya. Ayan, oh. Dali niyang parang madali mo siyang maitatagos sa mga makikipot na daan, mga traffic, no, na sitwasyon. At the same time, okay yung kanyang upuan. Yung foaming hindi naman ganun kakapalan, pero nararamdaman ko present yung kanyang comfort at lambot. At isa pa, nakamaong ako ngayon, makapit yung upholstery na nilagay dito ng Rusi, no? Yung turn radius ng manibela, malaki rin. Hindi ka na rito mabibitin, no? At isa pa, nagustuhan ko dito dahil sa baba lang ng kanyang seat height, na which is didiscuss natin mamaya, madali mong maitulak itong motor na to. Ayan oh. Grabe. Ayan, hindi ako masyadong pwersado oh. Tsaka napakagaang niya lang. I wonder siguro baka mga 100 kg itong motor na to. Ang gaang niya, no? Tapos pagdating sa kanyang seat height, sabi ko nga kanina, nasa 760mm lang ito mga brothers. Para ka lang naka-cruiser bike, no? For the reference, I'm only 5'4". Ayan, at may bigat ako mga brothers na 50 kg, no? Tapos yung reach ko, 20 inches, no? Yung braso ko, ayan, ganito po ang itsura, mga brothers. Ayan, ngayon, nandito ako sa bandang unahan ng motor, pero gigit na ako konti. Ayan. Kasi pag dito, sobrang lapit eh. Ako, nandito ako banda. Ayan, dito yung pinaka parang spot ko o pinaka komportable kong spot dito sa motor na to. Sa mga kababaihan, hindi kayo mahihirapan pag ni-ride nyo ang isang dito, mga brothers. Tapos suspension, check natin yung rebound. Medyo may stiff konti rito sa harapan. Pero syempre malalaman natin yan kung may magpapatest ride ng motor para malaman ang full performance ng shocks nito. No, pero dito sa harapan, okay naman. Tapos dito sa likod, may laro rin siya pero nararamdaman ko may tigas siya, no? No, siguro kung maselang ka, pwede mo itong palitan ng aftermarket kung gusto mo lang. Pero riding ergonomics ng isang to, walang problema. Approved. Upholstery check mga brothers. Kulitin natin. Ba, pwede na ha. Quality kahit papano ha. Tapos may emblem pa rito o engraved ng Rusi ha. Talagang kanila ha. And then yung foaming niya, makapal na rin. Tsaka ang ganda ng cuts, no? Nakasunod sa mismong body proportion ng motor, no? Tsaka parang mahaba, naka-extend, no? Okay na yung kanyang upuan. Buksan natin. Alright, no? Meron pa rin tayo ditong compartment, no? Ito po yan. Ganyan siya kalaki. Ito kasi lagayan nito ng battery, mga brothers. Diyan po ilalagay yung battery nyo. Tsaka ata, nandyan yung fuse, no? So again, meron ka rito small compartment. Makakapaglagay ka pa rin naman ng iyong mga gamit.
Tapos meron ka ritong helmet lock, dalawa yan para sa iyo at sa magiging back ride mo, no? Dito naman yung kanyang fuel tank, no? So meron itong 4.5 fuel tank capacity, mga brothers. Ayan, so nagwa-wonder kayo kung ilan ang kaya niyang lamunin na gasolina. So meron po siyang 45 to 50 kilometers per liter na fuel consumption. At again, magdidepende pa rin yan sa riding behavior nyo, bigat at road condition na inyong tatahakin. Ito po yung grab bar niya, mga brothers. Parang Batman style, no? Chassis number. Yun. So, sara na natin. Okay, so tingnan naman natin yung panel ng motor, no? Umupo tayo para makita nyo kung anong meron dito. Alright? Dito sa gitna, mga brothers, naka-digital meter na siya. I remember nang ginawan ko to ng short, I think ito is a colored digital display na, mga brothers, no? And may mga basic indicators, alright? Tapos ito yung select mo at ito yung mode mo. Ito dalawa, no? Hindi ko lang sure kung saan dito yung select tsaka yung mode, pero ito napipindot siya. So dito mo siya papaguhin kung sakaling gusto mong ayusin yung kanyang settings. Nandito po yung lagayan ng inyong side mirror, no? Dito sa kanan, mga brothers, nandito yung kanyang throttle at ang kanyang handle grip, sakto para sa isang large na kamay. Ayan. Ngayon ko lang napagtanto, large pa lang aking kamay, no? Ito nga yung brake lever niya. Okay naman yung kanyang preno sa harapan, no? Ganda engagement. Ito yung iyong stop start. Good thing. And then ito yung iyong off ng iyong headlight, daytime running light, and also yung iyong headlight. Electronic starting, mga brothers, no? Pagdating dito sa kaliwa, nandito yung iyong low beam and then yung high beam. Wala siyang flasher dahil ito ay isang scooter, no? Pero sana lagyan nila in their future. Okay? Ito yung iyong horn, pasakto sa akin tama. Tapos yung iyong left and right nasa ilalim, mga brothers. Same approach dito yung handle grip, sakto lang sa isang large na kamay. Tapos ito yung preno mo sa likod, no? Okay na pigain, no? Pero syempre kailangan pa rin yung adjustment, depende sa reference ng isang rider, okay? So mga brothers, dito sa baba, meron lang tayo ritong standard na susian, no? I remember nang nireview ko to, naka-shutter key to pero nilabas nila ngayon, ordinary na lang yung susian. Sayang, sana ginawa na lang ng shutter key para may iwas knockout. Then meron ka ritong small packets na malalim. Ayan. Tapos dito sa kabila, malaking packets, okay? Tapos meron kang USB dito. Ayan. No, so check natin ang ating cellphone kung kakasya. Ayan po, ipiplex ko ang aking 7 inches na cellphone kung sakaling malalaki ang inyong telepono. Ayan, no, kasya siya. Pero syempre, para safe ang ating mga gadgets, maglagay na lang kayo ng cellphone holder kung magcha-charge kayo. Kung sakaling malubak kayo, hindi tatalsik ang iyong mga telepono. Alright. Dagdag pa natin dito, mga brothers, ang kanyang floorboard, no? For the reference, may size 7 po ako na boots. Ayan po, may space pa ako dito. So kung malaki-laki po ang inyong size ng paa, kaya pa rin accommodate ng floorboard ng Flex i125. Okay? Yan, no? So makakapaglagay pa kayo dito ng inyong mga bag, mga pinamili dahil meron nga siyang utility hook na sinabi ko kanina. Side stand check na tayo, mga brothers, on the wheels. Ganito po, side stand ang Flex 125i ng Rusi Motors. Tamang-tama po ang kanyang pagkatindig at ang kanyang pagkakahiga, no? At syempre magkakatalo yan dito sa kanyang side stand put. Ayan, so okay, naka-forward siya. So kahit galaw-galawin natin yung motor, ayan, nakabagsak yung kalsada rito, no? Nakapasubsob siya o hindi pa rin tumba yung motor. So safe na safe pa. Sad thing, wala nga lang siyang side stand kill switch. Sana lagyan nila pagtagal. Alright. Alright, mga brothers, check na natin ang babang parte ng motor. Dito nga pala sa gulong, meron nga pala itong tire size na 70 by 90 at 14 inches wheel mags, no? So nandito pa rin yung trademark ng Rusi na power mags na aluminum made, no? Napakaganda at napaka-forma, no? So meron siyang 10 spoke dito, mga brothers, na parang star style o parang star shape ang kanyang mags, no? Disc brake ang harap nito, mga brothers, at may dalawang piston pot caliper pagdating sa kanyang preno, no? So naka-telescopic port na rin ito at meron na rin engraved dito ng mismong Rusi ba? Okay nag-i-improve na. Tingnan natin yung sa kabilang side para makita nyo. Ganun din dito, may engraved din dito ng Rusi. Ayos Babago ka na, Rusi
Alright mga brothers, dito naman sa likod makikita naman natin naka 14 inches din ang wheel mags niya na may tire size na 90 by 90. Sad to say mga brothers, parehas pong naka tube type ang wheels nito o yung goma nito mga brothers. Para again, ang kagandahan, pwede nyo naman pa-convert ito into a tubeless kasi naka-mugs na nga siya na power mugs na aluminum made. Alright, may tar hugger dito mga brothers pero maiksi lang naman. Ayan. Pero syempre makukuberan pa rin naman yung inyong makina dahil meron siya rito parang rubber. Tumutulong din ito na wag marumihan ang inyong injector doon at iba pang mga parte dito sa engine component. Okay? So lipat tayo sa kabilang side para makita nyo. Ito yung kabila mga brothers. Ayan, ito yung kanyang air filter at ito naka single shock na non-adjustable. Ayan naka drum brake naman ang preno nito mga brothers. Okay? Check natin yung gulong. Pwede na rin, may pagka-soft compound na rin, pero sigurado madulas-dulas ito. No, kung maselang kayo at binili niyo motor nito, mag-invest kayo kagad na palitan siya ng mga performance tire, no? Dahil sa gulong po ang buhay natin. Tandaan niyo mga brothers, lalo ngayon tagulan. Okay, usapang makina na tayo mga brothers, no? 125cc nga ito mga brothers. Single cylinder, single overhead cam siya mga brothers. At ang kagandahan, fuel injected na nga ito, kaya meron tayong mararamdaman dito ng punch ng power, no, pagdating sa kanyang arangkada at dulo. Alright, so meron nga pala itong horsepower na 8 horsepower, no, at 7 Newton meter of torque pagdating sa makina. At ang kagandahan pa mga brothers, meron pa itong kickstart. Ayan, nabibihira na lang natin makita sa mga latest scooter na meron tayo sa market. Pero ito may kickstart pa. Kung sakaling masira yung battery, makakauwi pa rin kayo, no? So meron kayong peace of mind pag nasa biyahe kayo. Alright? Maganda na rin yung kanyang air filter, sabi ko rin nga kanina, formado na rin. Ayan, Tsaka yung gilid dito, maganda yung pagkakapintura mga brothers, matte finish. Alright? Isa pa mga brothers, naka-air cool dito, pero huwag kayong mag-alala mga brothers, meron itong fan doon sa loob na tumutulong din maglamig sa makina. So kahit air cooled lang naman siya, wala namang problema, pwede nyo pa rin itong i-long ride at pwede nyo pa rin itong ibabad sa maghapon na takbuhan, no? Sabi ko nga kanina, may cover pa yung pinakakanyang makina rito sa gilid, no? Ayan, ang ganda, no? So parang hindi papasukin ito basta-basta ng mga dumi o putik. Okay mga brothers, pag-usapan na natin ang presyo. Alam ko, kanina nyo pa inihintay yan. So meron nga pala ito na cash price mga brothers na 60,000 pesos. What? You heard it mga brothers, 60,000 lang to. Meron na kayong fuel injected na scooter. Tapos, napakababa lang ng down payment niya dahil 3,000 pesos lang. And then sa monthly, kung prepared nyo is 1 year, magbabayad kayo ng 6,500. Tapos kung 2 years naman, 3,700. At kung 3 taon, 2,700 lang siya. And also yung rebate pa rin ng Rusi is 300 pesos mga brothers. So mga brothers, i-comment nyo naman kung anong masasabi nyo sa motor na ito, kung nagustuhan nyo ba siya, kung sulit ba ang kanyang presyo sa mga given specs and features. At pag-usapan natin yan sa comment section. Again mga brothers, ano pa ba yung mga gusto nyo pa-walk around review dito sa Rusi Motorcycle at alamin natin yan. At ako po si Art ng Short Moto. Huwag niyo pong kakalimutan i-follow ang ating page. Mag-react kayo dito sa ating episode. Mag-comment kayo. At syempre, ang pinaka-importante, i-share nyo na rin para sa konting suporta dito sa ating Facebook page. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi. Again, ako po si Art ng Short Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo. Ride safe and cheers!